Isang magandang araw mga kameme, mga kakambing. Ngayong araw po talaga ay mapwersa na tayong maipon itong mga dumi ng ating kambing. Kasi nga po nag-umpisa ng umulan kagabi. So yung iba po dito inumpisa na nating magtipon yan po. So ngayong araw po ipapakita natin sa inyo kung paano ba ni Agritech tinitipon ito at ibabaging itong mga dumi ng ating kambing para po talagang mapikinabangan po natin siya. Time lapse na lang po natin, baka mabagot po kayo sa pinanggagawa ko. Come on baby, let it go, make me fine again. Love is you. 다시 못 볼 것 같아. 내게 다가와줘, 어서 내게 키스를 해줘. 오늘 이 밤이 내게 너무 소중해. 내게 장난치지 마, 다가와 my baby girl. I need you girl, stay here lady. I need you girl, save me lady. I need you girl, stay here lady. I need you girl, save me lady. I need you girl. Just to my world, talking to my eyes alone. I need you girl.
goat. Nalagyan na po natin yung 10 feeds na sako. Hindi naman po ito full na talaga, dadagdagan pa natin yan. Pero konti na lang siguro mga dadagdagan yan, okay na. Pwede nang matalian yung top niya. So yung natira po siguro ay more or less 5 sako, so sobra pa nga siguro yan. So estimated po natin mga 15 sacks mula lang dito sa ilalim ng goat house na ito within 10 months. 10 months lang po. Pero kung wawalisin pa natin ito, ubusin lahat dyan, marami pa kasi ito eh. Pag wawalisin yan na ano pa dito sa loob may pasok. Yung iba kasi kinakain ng manok, yung dami pa yan, makapal pa yan. So more or less marami pa tayong makukuha dito mga abono ng goat manure dito na sila pinapakain mo. So yun po, as we have said before po, napakagandang organic fertilizer po itong ating mga goat manure po, kasi concentrated na rin po ito. Yun, estimated, concentrated na rin ng konti pagdating sa mga micro elements niya. Ibig sabihin po micro, hindi po yun NPK. Pero mataas po kasi NPK ng ng goat manure compare po sa ibang animal manure, dahil po sa kinakain kasi ng kambing iba't ibang klase ng dahon, lalo na po mga leguminous na mga plants. Napakataas po yun sa nitrogen. Yung N po nitrogen, yung P po phosphorus, yung K potassium. Yun po. At saka maraming micro elements na makukuha talaga, makikita talaga sa dumi ng kambing, kaya po ng mga magnesium, manganese, boron, calcium, mga ganun po na kailangan na rin ng ating mga tanim. So ito po ay prepare po natin para po sa papasok na rainy season. Magtatanim po tayo ng lakatan, ito na lang yung gagamitin natin. Instead na bibili pa tayo ng mga commercial fertilizer, ito na lang po talaga. At gagamitin rin natin itong pang-abono sa ating nature grass, kasi magtatanim po tayo ng integrated lakatan plants with nature grass para po preparation po sa next summer season para po sa ating mga kambing. Yan po, sige po mga kameme, hanggang dito na lang muna ito kasi pupunta po natin yung kambing natin sa kabila. Maraming salamat po. Sana po hindi po kayo inantok sa kakapanood ng ginawa natin sa paglalagay sa pagsasako ng mga goat manure natin. Marami pa po talaga nang natira, so bibili pa po tayo ng sako. Yan po, marami pa ito, makakapal pa ito. Sobra pa itong 5 sako, so sobra pa. More or less mga 7 sacks pa yan pag lahat ay naisako pa yung mga remaining na yan. Bush! Previously nga pala si Ma'am Che nakapagbenta nito ng kanyang goat manure na 16 bags. Kinukuha sa kanya 100 per sacks po yan. Kaya hindi rin masama yung ating tinatawag na black gold sa pag-goat farming. Ewan ko ba sa ibang area, po kasi bihira yung bumibili. Pero dito sa amin po binibenta po yan 100 pesos per bags po yan. Yung natin, yung ating goat manure talaga. Ini-estimate po natin na yung 10 bags po nito ay equivalent po yan sa halos 3 sako na rin ng commercial fertilizer yung kanyang content. Estimated lang po natin yan, hindi naman po tayo expert or na-test talaga. Pero yun po ang isa sa malapit ng estimation, na ibig sabihin po kung maibibenta po natin yan sa halong mura po compare sa 3 bags na commercial fertilizer. Yung pag inaabot ng 2,000 yung ating commercial, pag 3 sako yung equivalent niyan mga 6,000 po. Pero ito pag nakapag 10 sako ka lang, mga 1,000 pesos lang. Yun lang po talaga. Ganun po siya kamura. Pero yung content niya po hindi po masyadong malayo. So yun nga po, pag mayroon po tayong kambingan, kahit na mga manure ng kalabaw at baka natin napakagaling po talaga na gagamitin, napakaganda pong gamitin talaga sa pag-farming, lalo na po organic farming. Marirecycle natin ng maayos yung dumi ng kambing,
natin at saka hayop natin na makakain ng tanim, at saka on the other hand yung mga leaves ng mga tanim natin pwedeng kakainin ng kambing. Nag-cycle lang po siya, dyan lang po siya dumidiretso, cycling lang. Kaya walang sayang, walang matatapon, walang hindi magagamit talaga. So yun po mga kameme, ganda talaga pag may mga plano tayo. So sana po ay lalago po yung ating magiging tanim, and next year po at least hindi na po tayo masyadong ng summer season, matamaan ng masyado sa paghahanap lang ng kumpay. Kasi dito yung kumpay natin iba't ibang klase na, lahat na lang ng dahon, forages na mga local forages na makukuha sa paligid na basta kinakain na ng kambing, okay na. Pag kinakain kasi ng kalabaw, kinakain rin ng kambing. May mga tanim po kasi hindi kayang kainin ng kalabaw, pero kayang kainin ng kambing. So yun po mga kameme, maraming salamat po talaga sa lahat po nating mga supportive na mga kaibigan dyan, sa pagpapanood ng ating mga pinanggagawa sa buhay. Sana po ay nakatulong na rin, sana po ay nakapagbigay na rin ng encouragement. Hanggang sa muli po, Agritechnics TV po. God bless us all. Mabuhay ka magsasakang Pilipino. Make you feel like